Nangin sa ating Panginoon. At paalala lang po na tayo po ay magbigay galang sa ating Diyos na buhay dahil mananalangin po tayo, makikipag-usap po tayo sa lahat ng, sa may-ari ng lahat ng meron tayo dito sa mundo at sa lahat ng nakikita natin. Samahan niyo po akong manalangin sa ating Panginoon. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay patuloy na nagpupuri. Patuloy ka po namin sinasamba. Patuloy ka po namin itinataas pagkat dakila ka at karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang papurihan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na to. Salamat po, Panginoon, sa ipinagkaloob mo muli na privilege sa amin, sa bawat isa sa amin na makapag-attend po ng weekly po na aming pagsasama-sama dito sa bahay panambahan mo. Salamat po, Panginoon, sa kalakasang na nararanasan namin sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mo po kaming pinagtagumpay sa lahat ng uri ng aming mga pagsubok na pinagdadaanan sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mong pinapatunayan sa amin na totoo po, Lord, ang iyong mga pangako. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, ay patuloy po kaming bumabangon, Panginoon. Patuloy po namin nakikita yung kaliwanagan ng mga buhay namin, Panginoon. Lord, patuloy po kaming dumadalangin sa aming mga kapatid, Panginoon, mga kasamahan dito po sa bahay panambahan mo, Panginoon. Anuman po ang kanilang pinagdadaanan, anuman po ang kanilang mga problema, ang kanilang mga pasanin, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, ang paghipo mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Patuloy mo sila, Lord, abutin na iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Patuloy mo, Lord, iparamdam sa kanila, Panginoon, na wala po silang dapat ibang asahan, Lord, kung hindi ikaw lamang, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, kung ano man pong mga karamdaman na kanilang nararanasan. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo silang ibangon sa balik ng karamdaman, Panginoon, dahil lahat po ng mga karamdaman at sakit ay napagtagumpayan na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, patuloy pong asahan ka, Panginoon, ng bawat isa sa mga kasama namin, Panginoon, sa mga kapwa po namin, Panginoon, na nagsiserve sa iyo, Panginoon. Patuloy mo po kaming palakasin, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, ipaalala sa amin, Panginoon, kung ano po yung amin pong tungkulin bilang naniniwala at nagtitiwala sa iyo lamang, Panginoon. Lord, patuloy po kaming dumadalangin, Panginoon, sa bahay panambahang ito, Panginoon. Patuloy mo po itong pagpalain, Panginoon. Patuloy po itong lumago, Panginoon, ayon sa iyong nais, Panginoon. Lord, ang kalooban mo palagi ang maghari sa bahay panambahang ito, Panginoon. Ganon din, Lord, sa church po ng Grace from Heaven, Upper Deck, Panginoon, at kay Pastor Delia, Panginoon. Ikaw din po, Panginoon, na mag-bless sa kanya, Panginoon. Kay Pastor Mar, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang pinagkakatiwalaan namin sa buhay po ng mga pastor namin, lalong-lalo na po kay Pastor Ravi, Panginoon. Ikaw po patuloy, Panginoon, na mag-ingat sa kanya, Panginoon. Ikaw, Lord, na patuloy na tumatagpo sa kanyang mga panalangin, Panginoon. Ikaw, Lord, ang higit na nakakakilala sa mga lingkod mo na ito, Panginoon. Kaya patuloy po namin silang itinataas sa iyong harapan, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kalusugan ni Pastor Randy, Panginoon. Lord, dalangin po namin na mapagtagumpayan niya po yung kanyang karamdaman, kung ano man po yung kanyang iniinda sa kanyang kalusugan, Panginoon. We pray, Panginoon, ang kumpletong kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, lahat ng iyong ginagamit, Panginoon, na makapag-spread ng salita mo, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy mo silang gawaran ng tapang, Panginoon, at patuloy na ihayag ang kabutihan mo. Patuloy, Lord, na maitaas, Panginoon, ang pangalan mo, Panginoon, dahil ikaw lang man po, Jesus, ang nag-iisang tagapagligtas ng aming mga buhay, ng aming mga espiritu, Panginoon. At Lord God, para patuloy po namin, Panginoon, dinadalangin, Panginoon, ang mga karatig bansa namin, Panginoon, na nakakaranas po, Lord, ng mga iba't ibang pagsubok, iba't ibang kalamidad, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong i-comfort, Panginoon, ang mga taong nakakaranas ng mga pagsubok na ito, Panginoon. At patuloy po nila, Lord God, na makilala ka. At patuloy po, Panginoon, na mahayag sa buong bansa, sa buong mundo. At saan mang sulong, Panginoon, ang lugar dito sa mundo, Panginoon, na sa ang salita mo, Panginoon, at ikaw lamang ang Diyos na dapat po naming papurihan at dapat naming sambahin, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Dahil malaya po kami, Panginoon, nakakapaghayag ng kabutihan mo, malaya ka namin napapapurihan, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy mong pagpalain ng bansang ito, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ikaw ang manguna, Lord. Ganun din, Lord, sa pinakamataas
at hanggang sa pinakamababang kapulungan, Panginoon, na namumuno sa aming bansa. We pray, Panginoon, na Ikaw po patuloy na mamuna sa kanilang mga desisyon, Panginoon. At Ikaw, Lord, ang patuloy na magbigay sa kanila, Panginoon, ng kaalaman, Panginoon, kung paano po mapamalakad ng maayos ang bansang Pilipinas. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo lamang po namin tinataas ang lahat, Panginoon. Wala po kaming magagawa, wala po kaming kaya, Lord, kung wala ang pagmamahal at pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat pa, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Mapagpalang tanghali sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Welcome pong muli sa gawain ng Panginoon. Tayo po ba'y pinagpala ng Diyos? Amen. Hindi lamang po sa aspeto ng material ang ating basihan, kung pinagbabasihan kung paano tayo pinagpapala ng Lord. Pinagpapala tayo ng Panginoon na nagtatagumpay tayo sa araw-araw na laban na ating kinakaharap dahil hindi po tayo pwedeng hindi po maikakaila. Hindi tayo exempted, tama po ba? Araw-araw meron tayong kinakaharap. Pinagpala tayo ng Lord na meron tayong kalakasan, yung ating buhay, paggising natin, kahit paulit-ulit yung ating ginagawa, tama po ba mga kapatid? Pero laging bago at sariwa ang pag-ibig ng Diyos sa bawat umaga. So sapat na po yun para sabihin natin, I am blessed. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, I am blessed. Amen. Kasi namumusta yung ating mga kapatiran sa Zambales. Kumusta na raw ang grace from heaven ba na ba? Sabi ko, so far, so blessed. Tama po ba? Talagang binibless tayo ng Lord sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Alam niyo po, ang sekreto lang na lagi tayo makaramdam ng blessing, yung matuto tayong magpasalamat sa lahat ng meron tayo. Matuto tayong laging humingi sa Diyos ng kasapatan. Tama po ba ako? Yung makadama ka lagi na sapat ka, Panginoon. Sapat ang biyaya mo bawat araw. Kaya pwede kong laging masabi na, thank you Lord, I am blessed. Sa mga nagdaang araw, nakaranas tayo ng iba't ibang pabago-bagong panahon. Tama po ba itong week na to? May mga ulan, minsan umiinit, kaya may mga karamdaman yung iba nating kapatiran. Kaya salamat sa Lord sa bawat isa ngayon na tayo po ay malakas. Tayo po ay biniyayaan ng Diyos ng kalusugan na punong-puno ng kakayahang gawin ang mga bagay, lalo tigit yung mga bagay na may kinalaman sa kalooban niya. Tama po ba yan, mga kapatid, sa pananampalataya? Kumusta po ang ating prayer life? Amen. Kumusta ang ating mga prayer partner? Naalala pa ba? Amen. Very good. Thank you, Lord. So, naalala niyo pa kung sino yung inyong mga dapat ipag-pray, yung mga ating mga prayer partner. Huwag po nating kalimutan yan na sa buong maghapon, ipag-pray po natin yung ating kapatid sa pananampalataya. Accountable po tayo sa isa't isa. Malaki pong bagay yung naaalala natin itaas sa Diyos ang isa't isa. Dahil nakakatulong yan para tayo'y paalalahanan ng Spirit na tayo po'y nasa katotohanan na. Dapat huwag na tayong magpatuloy sa mali, huwag na tayong magpatuloy sa kasalanan. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral. Last week, ang pinag-aralan natin ay patungkol sa revelation o kapahayagan o mensahe ni Yahweh o ng Diyos sa iba't ibang churches. Tama po ba mga kapatid? Amen. At yung pinaka-last ay sa church ng yung sa atin. Laodicea ba yun? Ha? Opo. Laodicea. So binigyang diin doon, binigyang highlight doon ng Panginoon na hindi po siya natutuwa sa church ng Laodicea dahil tinalikuran na ang first love. So ang mensahe nun sa ating lahat, ayaw ng Lord ng lukewarm. Tama po ba? Amen. Ayaw niya ng maligamgam na pananampalataya. Ang gusto ng Diyos ay lagi kang mainit. Nandoon lagi yung iyong first love sa Diyos.
So naturuan tayo, review mga kapatid, naturuan tayo ng ating pinag-aralan na ang dahilan kung bakit na mayroong lukewarm sa iyong faith dahil po sa di mo pagsunod o di natin pagsunod sa batas o utos ng Diyos. Tama po ba? Amen. So, mas marami po tayong iginugugol na time sa mundo kaysa sa ating spiritual na buhay. Kaya, na-notice mo na lang or hindi mo maalam eh. Minsan may mga Christians hindi niya alam na siya pala ay nasa lukewarm na ng kategorya o kalalagayan ng kanyang spiritual na buhay. May mga pagkakataon di natin namamalayan na maligamgam na pala ang ating pananampalataya sa harapan ng Diyos. Alam niyo po ba sa sinasabi doon sa definition or kahulugan ng lukewarm, ito po pala ay meron ng time or meron ng punto na nakikipag-compromise na sa mundo. So yung faith, nakukompromise na ang kanyang pananampalataya dahil mas binibigyan niya na ng prioridad or panahon, ng pansin o yung mga bagay na makamundo. So yun po ay very alarming. Tama ba yung word ko? Yun po ay paalala, babala sa bawat isa sa atin dahil ayaw ng Diyos na madatnan ka, madatnan ako, madatnan tayong lahat, madatnan ang church na nasa maligamgam na pananampalataya. Tama po ba? Amen. Sabihin nyo nga sa iyong katabi, kapatid, tama na Tama na. ang pagiging lukewarm. Lukewarm. Panahon na. Panahon na. Bumalik ka Bumalik ka sa first love mo. sa first love mo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise God. Kanina may nabanggit tayo na salamat sa Lord kasi may answered prayer. Di nyo ba napansin? Yung pagluhod natin sa Panginoon, di natin sila binitawan. Napansin niyo po, unti-unti na po nag-step pabalik yung ating mga youth. Hello! Di ba kayo natutuwa nun? Amen. Kanina, pagtingin ko dun sa phone ni Z, sinabi niya nga na meron daw mga youth na magbabalik, pero ayaw nilang umupo sa word dito kasi hindi daw nila kayang intindihin. So, okay, sige, dun muna sila. So, salamat sa lingkod ng Lord na nag-offer na magtuturo siya na para sa youth. Tapos si Cyril, siya naman yun sa bata. Kasi iba po talaga yung, alam nga naman, ikaw ay 13 years old na, 14. Ang mga ibon. Diba parang nalumili, parang mga isda. Diba para lang sa mga ano yon, para lang sa mga children na 7 below, ganyan, 8, minsan nga, mga 9 na, ayaw na eh. Ayaw na sumayaw. Gusto na nila yung mga iba naman. Tama? Ayaw na niya. Uy anak, may youth na doon. Kung gusto mo sa youth ka na. Ayaw na nila. Ayaw na nila. So gusto nila iba naman. Okay, so ulit, i-remind ko lang yung napagkasunduan natin noong Friday sa ating prayer meeting na kada Sunday po, may mga nakatoka na po na mag-special number. So, hindi po laging children. Pwede rin po. So, napag-usapan natin na sa first Sunday of the month, mga nanay. Second Sunday, mga bata. Third Sunday, mga tatay. Ayan. So, fourth Sunday, mga youth. Tama po ba? So, yung iba na, di ba meron tayong fifth Sunday, so doon papasok yun, ako gusto ko mag-special number. Yan. So, pwede po yun. Tama po ba? Masaya po yun. Nakakatuwa po yun sa harapan ng Panginoon na ikaw kapatid na alam mo na kaya mo bigyan ng karangalan, kapurihan ang Diyos sa pamamagitan ng iyong gift na binigay sa iyo. Oo. Gift na binigay sa iyo ng Panginoon. Si Sister Maricel, anong hilig mo? Umawit? Sumayaw? Mahilig po ba kayo umawit, Sister Maricel? Oo, sali po kayo sa mga nanay. Awitan mo ang Panginoon. Masaya po yun. Okay? So tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang word ng Panginoon. Isaiah. Tama po ba ako? Isaiah chapter ano yan? 55. Verse 1 to 5. Go church! Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig. Kayo mga nauwa, ang mga walang salapit ay lumapit dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas, kaya wala sa salaping mabayan. Bakit bumubog kayo ng salapit sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo
Makinig kayo mabuti sa akin at sundin ang utos ko. At matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Amen. Let us pray. Aming Ama na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming lumalapit, tumatawag sa inyo sa mga oras na ito. Ang aming dalangin na patuloy ka nawang kumilos sa aming kalagitnaan, kagaya po ng natanggap naming pagpapala habang kami po ay nagpupuri at sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Patuloy kaming dumadalangin, O Diyos, na kami po ay patuloy niyong katagpuin sa aming mga pangangailangan. Lalo tigit ang pangangailangan po ng aming kaluluwa. Marami pong salamat sa privilege, sa kalayaan, na magsama-sama kaming mag-aral ng inyong banal na salita. Pag-aralan namin ang inyong mensahe dahil ito'y punong-puno ng kapangyarihan upang kami baguhin, ayusin, itama ang aming buhay sa inyong banal na harapan nang sa gayon madatnan mo kami na namumuhay ayon sa inyong banal na kalooban. Palakasin mo po nawa, patatagin, palalimin ang aming pong relasyon sa inyo. Ang aming buhay spiritual ay nangangailangan ng kalakasan, ng buhay na nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. Paghindapatin niyo po kami sa inyong harapan, Lord. Nakikita niyo po ang aming mga kailangan, ang aming kahinaan. Isinusuko po namin sa inyo. Patawarin niyo po kami sa madalas naming pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang namin sa inyo. Lahat po ng iyon ay nakikita mo, hayagan sa inyong banal na harapan. Dalangin po namin ang inyong habag sa aming mga kahinaan. Salamat na lahat ng aming mga kasalanan nabayaran niyo na po sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan lamang kami ay umamin, kumilala, na kami madalas magkamali at nangangailangan ng inyong patawad, nangangailangan ng inyong paglilinis, nangangailangan kami ng inyong habag. At maraming salamat, Panginoon, dahil ginaganap mo ang katuparan ng inyong pangako na pag kami lumapit sa inyo, hindi kami mabibigo. Salamat sa kabutihan mo, sa katapatan mo. Thank you, Lord, sa apaw-apaw na pagpapalang espiritual na aming matatanggap. Wini-welcome po namin ang spirito ng karunungan, ang spirito ng kaliwanagan, ang spirito ng pangunawa, higit sa lahat, ang spirito ng katotohanan, na siyang mamayani, maghari sa aming kalagitnaan. Aming sinisira, winawasak, aming itinataboy ang lahat ng gawa ng kadiliman, ang spirito ng kasinungalingan, ang spirito ng kalituhan, ang spirito ng kawalan ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Hindi namin pinapayagan sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord, sa power ng name mo sa aming mga buhay. Ang sabi nga po doon na in Jesus' name, there is power, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, there is freedom, Lord. May kalayaang tanggapin ang kapahayagan, ang kaliwanagan na nagmumula sa iyo. Tanggapin ang kapangyarihan ng salita mo na magpapalaya sa amin sa lahat ng kabigatan, sa lahat ng pag-aalinlangan. Thank you, Lord Jesus. Dahil lahat ng ito ay napagtagumpayan mo na sa krus ng Kalbaryo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Lord, i-bless mo po ang iyong mga anak. Katagpuin mo po ang bawat isa. Lord, we pray na naway mapunan mo po anumang kulang na meron sa amin. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Father, sa kabutihan mo. Sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen! Amen at Amen. Hallelujah. Glory to God. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Napakapalad po natin dahil meron po tayong kalayaan mag-aral. Ang sabi po dito sa pahayag, balikan natin yung ating word last Sunday. Sa pahayag, chapter 3 po ba yung nandyan? Revelation chapter 3 verse 17 to 18. Sinasabi mo, ikaw, kasi ito po yung part 2. Ano nga po ba yung ating ngayon? Ano nga po ba yung ating title or pamagat? Ano sabi? Hold on until I come. Okay. Hold on until I come. Sa Tagalog, ano ba yun? Ano sa Tagalog? Kapit lang. Panghawakan ninyo kung anong meron kayo hanggang ako'y dumating. So ito yung part 2 ng ating pag-aaral. Dahil sabi ko nga po, hindi natin kaya sa isang upuan lamang yan. Sa aklat ng Revelation, chapter 3, verse 17 to 18, ang sabi dito, sinasabi mong ikaw ay mayaman,
Andyan po ba? Sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Tama? Andyan po ba? Church. Wala po. Hindi ko na. Sa part 1. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag, at hubad. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. So, magkakunik ba sa Isaiah? Ano sabi sa Isaiah? Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain na ito'y kakainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit wala kayong salaping pangbayad. Wow! Pwede pala yun, ano? Pwede palang lumapit sa Panginoon. Kasi ang ibig sabihin nun, mga kapatid, di ba dito sa mundo, lahat ng ating nakakamtan, tama po ba yung word ko? Lahat ng meron tayo, hindi yan basta lumitaw lang sa iyong mga kamay. Di ba? Lahat yan ay bunga ng iyong sakripisyo. Tama? Bunga ng iyong pagod. Bunga ng iyong pagtsatsaga, pagtitiis. Tama po ba? Yan ay bunga ng iyong kasipagan. Dahil pinagpapala ng Diyos ang taong masipag na nagtitiwala sa Panginoon. Pinagpapala ng Diyos ang taong madiskarte na patuloy na umaasa sa katalinuhan at karunungan na nagmumula sa Diyos. Amen po ba? Na hindi siya nagmamalaki na, ay, kaya ko to. Ay, magaling ako. Ay, madiskarte ako. Hindi po. Bago ka pa man pumasok o bago ka pa man mag-start sa iyong negosyo, trabaho, kailangan lagi mong kilalanin ang magagawa muna ng Diyos sa iyo. Doon po papasok ang basbas, ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos na may-ari ng lahat. So sabi dito ng Lord, halik kayo. Kasi marami pong tao, hindi lang taong walang relasyon sa Panginoon, even Christians, even spiritual na merong relasyon sa Panginoon. Pagod na pagod, nagsasawa na, tama po ba? Sobrang sakripisyo na, pero parang feeling niya kulang pa rin. Feeling niya, hindi pa rin nakukuha lahat, meron pa din. Kaya nga sabi ng Lord, lumapit kayo sa akin. Kayong may mga tao naman na gusto, maraming gusto, pero hindi kayang makuha. Dahil walang pera. Walang pambili. Kaya di ba kailan ba tayo last week ba yun, sabi natin, kailangan natin ng pera. Diba? Importante ang pera sa tao. Kasi mahirap maging banal pag walang pera. Tama po ba? Mahirap magsabing mahal ako ng Diyos. Mahirap magsabing mayaman ang Diyos. Pero wala kang pera. Tama? Yung umiiyak ka sa kapwa mo dahil kailangan mong humingi para makasurvive ang pamilya mo. Kaya kayong malalakas at pinihiyaan ng Panginoon na kakayahang kumita, kakayahang magnegosyo, ay lagi po kayong magpasalamat sa Diyos na buhay. Dahil hindi inyo yan. Hindi yan dahil kayo ay napakagaling. Yung mala Adonis na lakas, hindi po galing yun. Mala Adonis na kisig, yan po'y kumukupas. Yan po'y nawawala. Tama po ba mga kapatid? Kahit gaano ka madiskarteng tao, yan po'y may mga time na nagfe-fail ka din. May mga pagkakataon na nabibigo ka. Kaya mahalagang laging kasama ang iyong makapangyarihang Diyos. Bakit sinabi ng Lord na lumapit kayo dito? Baka kakuha kayo kahit wala kayong pera. Mga kapatid, lumapit kayo sapagkat sa Diyos lahat. Buhay na masagana, buhay na pinagpala, buhay na may kasapatan, buhay na feeling mo mayaman ka, meron ka na lahat, yan po'y libre, walang bayad. Sa kabila ng kabigatan mo, kapatid, meron kang kapayapaan. Tama po ba? Sa kabila ng hindi mo pa nakakamtan yung pangarap mo sa buhay, yung inaasam-asam mo, yung dahilan kung bakit ka nagsasakripisyo, yung dahilan kung bakit ayaw mo nang matulog.
Kasi gusto mo talagang maabot yung pangarap mo. Lahat yun na kay Kristo. Amen po. Lahat yun. May kalakip na kapayapaan, kapanatagan, kagalakan. At may kalakip na katiyakan. May kalakip na katiyakan ng tagumpay pagkasama mo si Kristo, kapatid. Pagkasama mo si Lord, laging merong kapunuan na nadarama. Thank you, Lord. Dahil kahit alam namin na meron pa kaming kulang, alam namin na hindi ito sapat, pero sa iyo ay laging sapat. Amen po? Kaya sabi ng Lord dito, bakit nyo ginugugol? Sabi niya, Lord. Bakit kayo nagsasayang ng pera o pagod sa mga bagay? Hindi naman nagbibigay sa inyo ng tunay na kasiyahan. Bakit nyo inuubos yung oras nyo sa mga bagay na walang kwenta? Sa mga bagay na walang kinalaman sa paghahari ng Diyos. Kaya sabi niya sa 2, bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Kasi ang tinutukoy ditong busog, hindi yung literal o physical na katawan. Hindi yung ating tiyan. Kaya nga ba nagpa-fasting tayo? Kasi gusto nating ipaalala sa ating mga tiyan na hindi tayo kontrolado ng ating tiyan, kundi tayo ang magkukontrol ng ating tiyan. Kaya nga ba mga manggagawa, mga lingkod, mga anak ng Diyos, lagi kong pinapaalala during service, especially word, walang ngunguya. Sabihin nyo sa tiyan nyo, mamaya ka na, may pagkain, mag-antay ka. Amen po ba? Kasi lahat may tamang time. Lahat may tamang, may mga nakatamang oras para dyan. Kasi kinikilala natin na lahat ng ating ginagawa dito sa loob ng bahay-sambahan ay sagrado at may kinalaman sa ating Diyos na buhay at banal. Amen po ba, mga kapatid? Kaya hanggat maaari tiisin, turuan ang ating mga sarili. Dahil, kaya nga, kung hindi mo kaya, before ka pa pumunta ng church, sumubo ka muna. Kasi hindi naman tayo magugugol dito ng 12 hours, 6 hours. Nag-i-start tayo lagi 11, natatapos tayo 1. Ilang oras lang yon? 2 hours lang, mga kapatid. So, hindi ba natin kayang tiisin? Kaya po ba? Kaya. Amen. Kayang-kaya. Kaya sabi ng Lord dito, bakit ninyo inuubos ang perang kinikita sa mga bagay na sa inyo at hindi nagbibigay ng kasiyahan? Sabi ng Lord, makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Ano bang pinakamasarap na pagkain meron? Salita ng Diyos. Ha? Salita ng Diyos. Amen. Word of God. Lahat tayo may mga inaasam-asam na makakain, di ba? Kaya lang, minsan, ay, kulang ang budget, napakamahal nun. Pero dumating yung time na biniyayaan ka ng Lord. Andun ang favor ng Panginoon at yung inaasam-asam at pangarap mo, natikman mo. Sangyup. Di ba? Nabili mo, nakaya na ng budget mo. Biglang nung natikman mo, ay, ito lang pala yun. Di ba? Hello! Ay, ito lang pala yun. Ay, gusto ko na naman iba. Lalo na pag nakita mo yung mga advertise sa Facebook na iba't ibang masasarap na paraan ng putahe pagluluto. Diba? Nakakain na ba tayo ng isang putahe lang 1,000 na? Na pag kinain mo, hinayang kay sayang naman. 1,000? Samantalang 1 linggo ko ng budget yun ah. Pero binigyan ka ng Lord ng favor. Diba? Masama ba yun? Hindi po. Kasi hindi ka naman gumawa ng masama para lang makain yun. Tama po ba? Amen. Blines ka ng Lord ng talino, ng lakas, ng kakayahan para ma-enjoy mo yung labor, yung fruit ng iyong labor. Amen po? Amen. Yung bunga ng iyong pagod, ng iyong sakripisyo. Masama bang i-treat mo ang family mo sa isang mamahaling kainan? Masasarap na pagkain? Hindi po ba? Nakaka-guilty ba? Hindi po. Yan po yung favor ng Lord. Kaya apaw-apaw ang pasasalamat mo. Pero ang punto natin dito, may mga pagkakataon
na sa sobra nating nais na makuha yun, lahat gagawin mo, di ba? Lahat gagawin mo. Pero pag nandun ka na sa puntong yan, ay, yun na pala yun. Sabi ni Paulo, basic. Pero mag-aasam ka na naman ng iba. Mas mahal. O next time, yung ano naman, level up naman, di ba? So, tikman naman natin yung, ano tawag to? Lechong baka. Ano ba yung mga mahalin? Kasi ako, hindi po talaga ako natutuwa sa Korean food. Nung one time, na kami na-invite kasama si Pastora Delia. Si Pastora, enjoy na enjoy sa kimchi. Hindi po talaga enjoy. Tuwan-tuwa ako sa salad, mga kapatid. Sa wakas, may salad. Pagkain ko, gulay pa rin. Patatas na nilaga, na maliliit. At nilagyan ng mayonnaise at ano tawag nung lettuce. Thank you. Tapos ikot ako ulit. Marami kapatid eh. Maraming pagkain, pero hindi ko kilala. Meron naman meron palang kilala. Yung sangyup ba yun? Yung parang bacon na niluluto sa harapan mo. Oo, hindi naman pwede ko na lang lagi kainin mo. Baka di na ako makatayo. Kasi ang dami. Pag naubos mo, lalagyan ka ulit. Pag hindi mo raw maubos, magpe-penalty ka ng 200 pesos. Sabi ko kay Pastor, panahon na. Balot mo na. Sharon na, sabi ni Pastora Delia. Ayan ang CCTV. Kung tatakpan. Wala na, naig pa rin pagka-Kristiyano, hindi pa rin talaga nakapag-take out. So may lumpia. Sarap, lumpiang sangay, maliliit. Pagkagat ko mga kapatid, hindi. Sobrang tamis. Kung malaman ko anong meron, thank you Lord. So diba, parang iba't iba yung meron sa mga pagkain ng iba't ibang tawag nito? Bansa. Iba-iba yung nila. Kaya nga nabibigyan tayo ng pagkakataon. Nabibigyan tayo ng chance na matikman ito. Nabigyan tayo ng chance na makapunta sa iba't ibang mga restaurant. At salamat kasi yan ay pagpapala galing sa Lord. So napakabuti ng Panginoon. Kaya ang punto natin, ang sabi ng Lord, bakit ba kayo nagugugol ng mga salapi ng pera na hindi naman kayo nasisiyahan? Dahil ang tinutukoy dito ng Diyos na tunay na magbibigay sa inyo ng kasiyahan ay ang mga bagay na spiritual. Amen po? Amen. Ang mga bagay na may kinalaman sa kalooban niya. Ang salita niya. Tandaan po natin, tayo, especially mga Christians, tayo na nagsasabing followers na ni Christ, may relasyon na sa Panginoon, hindi lang tayo dapat mabuhay sa pagkain, literal. Sa pagkain na ipapasok natin sa ating bibig at mga ilang oras or araw lang ilalabas natin, kundi yung mga bagay na may kinalaman sa kingdom o paghahari ng Diyos, which is Word of God. Kaya, kumusta po ang inyong Bible reading calendar? Amen. Yan po ba'y umuusad? Amen. Yan po ba ay natatapos po ba ang inyong maghapon? Na nakakapagbasa kayo at least one chapter muna. Kasi kung hindi mo nga makuha yung 5, di ba? Hindi mo makayang makuha yung 5, doon ka muna sa 1. Pero kahit doon sa 1, hindi kayo nakakalahati, hindi kayo gumagawa ng paraan para kayo po ay ma-exercise, ma-practice po ang inyong pagbabasa ng Word, ay sayang naman. Lumilipas ang panahon. So sabi ng Lord, makinig kayo at lumapit sa akin, sabi ni Yahweh. Sundin niyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Praise God! Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. So ayun tayo sa pag-ibig sa love. Kay David lang ba yung tinutukoy? Ngayon, hanggang ngayon sa ating generation. Hanggang ngayon na nabubuhay tayo sa grace ng Panginoon. Bakit natin ito nagagawa? Kasi meron na tayong love galing sa Diyos. Nakakaya na natin unawain ang isa't isa? Nakakaya na natin sakyan ang kahinaan ng bawat isa? Tama ba yung word ko? Dahil sa love mula sa Diyos. So una, pinapaalala ng Lord, ibalik natin, bumalik tayo sa first love. Bumalik tayo sa unang pag-ibig natin sa Diyos. Dahil ayaw ng Panginoon na maligamgam ang iyong pananampalataya. Ayaw ng Lord na tayo ay lukewarm.
mga ilang verses po dyan na ating pag-aaralan para mas lalong luminaw ang message ng Panginoon. Kung bakit nga ba ayaw ng Diyos na maubos lang yung ating panahon, yung ating oras, yung ating kakayahan, sa mga bagay na paulit-ulit na ginagawa natin dito sa mundo, pero ang ending, kulang pa din. Ang ending, hindi tayo nasisiyahan. Ang ending, meron pa rin hindi sapat sa loob, sa kalooban mo. Kaya nga sabi ng Lord sa Matthew, huwag kayong mag-alala. Tama po ba? Huwag kayong mag-worry. Tama po ba? Nandiyan ba? Number 1. Meron ba tayong number 1? Yan. Number 1. Anong sinabi niyan sa number 1, mga kapatid? Yun po yung dahilan kung bakit maligam-gam ang pananampalataya natin. Kasi marami tayong mga alalahanin. Tama po ba? Paano na lang? Paano na lang? Paano na yung pangarap ko? Paano matutupad? Kung hindi ako magpupursige, kung hindi ako magseryoso, andun na tayo. Porsige, seryoso, ano pa tawag nito? Oo, sipag, sakripisyo, ano pa? Sikap. Yung, thank you, pagsisikap, pero wag mong alisin ang Lord. Amen. Wag mong hayaan na dahil doon sa lahat ng ginagawa mo, unti-unti nawawala na ang iyong first love. Diba sige, dito tayo mag-example. Sa magkarelasyon, sa sobrang pagsisikap na maabot ang kanilang pangarap dahil meron silang gusto, diba? O sa ganitong taon, magpapakasal tayo. Lahat gagawin. Pero nakalimutan, ang relasyon na sa isa't isa, wala ng time. So pagdating ng time na yun, sasabihin na ng partner mo, magpakasal ka sa pangarap mo. Hindi ko kailangan yung pera mo. May ganun po ba? Bakit? Kasi wala na kayong pag-uusap, wala ng banding. Bakit pagod? Puro trabaho. Puro trabaho. Thank you. Mukhang hugot yan, Lynn. Brother Johnson, mukhang may kailangan kang ayusin. Tok-on. Akong tok-on. Oo. So, ganun din po sa ating Panginoon. Lahat ng bagay na ginagawa natin dito sa mundo, pag hindi natin isinama ang Lord, unti-unti, hindi mo mapapansin, nawawala ka na. Wala na, hindi na kasama ang Panginoon. Puro ako na lang, pangarap ko. Gusto ko. Hindi na center. Oo. Pag dumating yung problema na mabigat, na hindi mo inaasahan, doon mo mamarealize, ay, nakalimutan kita, Lord. Sorry. Nakalimutan kong tingnan yung guide na nagmumula sa'yo. Nag-base ako, Lord, sa sarili kong plano. Yung plano mo nawala. Amen po ba? Nawala, Lord. Yung plano mo. Kasi yung plano ko na ang nanay. So sabi ng Lord sa Matthew, puro alalahanin kasi ang nakakaagaw ng ating first love sa Panginoon. Kaya ipinabalik ng Diyos ito sa atin. Anong sabi ng Lord? Matthew 6 verse 31 hanggang 34. Kaya huwag kayo mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain. Kita niyo na? Kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Sino ba yung mga hintil? Tayo ay kabilang sa mga hintil nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Ano ba ang katangian meron ng hintil? Ito yung mga walang kinikilalang Diyos. Tama? Ito yung hindi kumikilala kay Jesus bilang Diyos na buhay at makapangyarihan. So sabi niya dito, tungkol sa mga bagay na ito, alam na ng inyong amang nasa langit, tama po ba? Na kailangan ninyo ang lahat ng ito. 33. Ngunit, higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Okay, may time kapag Sunday. Pero kumusta yung pamumuhay mo Monday to Saturday? Ayon pa ba yan sa kalooban ng Lord? Or compromise na sa mundo? Kasi yun ang hinihingi ng trabaho o ng negosyo. Maiintindihan ng Lord yan. Kasi alam ng Lord ang pangangailangan ko. Alam ng Lord ang pangangailangan ng pamilya ko. Magsuri po tayo. Kasi ang sabi doon na seek ye first
His kingdom and His righteousness. Hindi pwedeng puro kingdom. Lord, hindi ako nagkukulang. Nagpe-pray ako, nagbabasa ako ng word, nagbibigay ako ng time pag Sunday, nasa gawain ako pag Friday, at nagbibigay ako ng ikapo. Pero kumusta ang buhay natin? Dapat lahat yon magkasama. Amen po? Hindi pwedeng ikaw ay spiritual pag may gawain, pero compromise ka pag wala ka sa gawain. So maging maingat po tayo sa bagay na yan. Sabi ng Lord, alam na ng ating Ama sa Langit ang lahat ng ating kailangan, ngunit bigyang halaga ninyo ang mga bagay, o higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos, ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at yung promise, ano po? At ibibigay niya sa inyo. Pagkakait niya ba? Hindi. Pero bakit hindi pa pinagkakaloob? Check po natin ang ating motive. Check po natin ang ating heart. I-check po natin ang ating time para sa Panginoon. Siya ba'y leftover na lang ba yung binibigay natin para sa Diyos? At marami tayo at priority natin yung ating trabaho, ang ating negosyo, dun po yun papasok. 34. May 34 pa ba? Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas. Huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. So kaya maraming Christians, bigat na bigat, punong-puno, burnout, lukewarm, kasi inaalala yung next month, next year, tama? Next week, the following day. Ang sabi ng Lord, bawat araw, sapat na. So kung meron pala tayong dapat alalahanin, yung ngayon. Huwag na tayo mag-alala bukas. Yung bukas, saka pa lang natin harapin. Na kasama ang Lord. Amen po? Amen. So salamat Panginoon kasi muli mo kaming binalik sa first love. Muli mo kaming ibinalik doon sa pangunahin. Kailangan namin laging kumapit sa iyo. Na huwag kami mag-worry sa anumang bagay dito sa mundo. So sabi ng Lord doon sa Isaiah, kay Yahweh, ba't kayo nag-uubos ng inyong lakas para lang makamtan yung mga bagay, magkapera, para mapunan ang inyong uhaw, para mabusog ang iyong tiyan, pero ang ending di kayo nasisiyahan. Kaya sabi niya sa number 2, ano ba yung number 2? Ito bang ginagawa niyo? Nag-iimpok kayo ng yaman dito sa lupa? Hindi. Saan tayo nag-iimpok, boy? Saan tayo nag-iimpok ng yaman? Ha? Langit. Kasi itong ginagawa natin, di ba marami tayong negative na makukuha? Ito pinaggagawa ninyo. Nagsasayang kayo ng kalahating araw, isang araw, 3 oras. Pwede naman kayong pagdating nyo, alis kayo ulit. Diba sagad? Yun po yung relihiyon, hindi relasyon. Kasi once na may relasyon ka na kapatid, hindi pwedeng hindi ka makukontento hanggat wala kang makukuha na mensahe galing sa iyong karelasyon. Diba sa mag-partner, pag nag-uusap kayo, diba kaya lumalawak o lumalala yung hindi pagkakaunawaan kasi hindi niya makuha kung ano talaga yung sagot. Ano talaga ang kailangan ko? Hindi yan ang gusto kong marinig sa'yo. Diba? Ganun. Umamin ka, sabihin mo. Kaya mga ganun, diba? Kaya pag hindi umamin, lumalala ang hidwaan. Tama po ba? Pero pag umamin tapos, o patawarin mo man ako, hindi yun yung totoo. Patawarin mo ako. Kaya lumalala ang hidwaan kasi walang umaamin ng kasalanan. At walang kumikilala kung ano talaga ang tunay na kailangan. Kumbaga parang hindi nyo natutumbok kung ano talaga yung ugat, yung pinagmulan kung bakit kayo may argue, bakit may away, tama po ba? Bakit merong hindi pagkakaunawaan, bakit may gulo. Nagkakaintindihan po ba mga kapatid? Amen. So sa tao din, kahit anong gawin niya, kung hindi niya talaga natutumbok kung ano talaga ang kulang sa loob niya, di ba? Ang ending sinasabi niya, ginawa ko ng lahat, pero kulang pa rin. Ginawa ko ng lahat, pero meron pa rin akong hinahanap. Kasi kapatid, hindi mo talaga nakuha ang talagang kailangan si Jesus.
Kasi kung totoo kang tumanggap sa Panginoon, kapatid, may pagkuhaw, may gutom sa loob mo, may pagsisik, may paghahanap. Hindi ka makukontento kung ano yung alam mo lang. Amen? Nagsasearch ka, nag-aalam ka. Kinakausap mo ang Lord. Kasi gusto mong lumalim ka pa. Gusto mong ma-experience pa ng more. Gusto mo pang mapatunayan na totoo yung sinasabi niya. Kaya nga lagi mong sinasabi, Lord, patunayan mo. Lord, ipakita mo. Lord, ipadama mo. Na yung word mo, totoo. Amen? Na totoo kang buhay. Na totoong may magagawa ka. Na totoong mababago ako. Na totoong kaya kong tumalikod sa kasalanan. Na totoong kaya kong itakwil yung alam kong mali. Hello mga kapatid. Kasi kung ikaw lang hindi mo kaya, matatalo ka kasi may nagtatalo sa loob. May naglalaban sa loob mo. At kung hindi ka malalim sa word, mananalo yung kasalanan. Mananalo yung dating ikaw. Hello mga kapatid. Kung ikaw ay aandap-andap, urong sulong. Kung ikaw ay lulubog o lilitaw, anong paglago ang aasahan mo? Amen po? Amen. Kung mabigyan mo madili ang Panginoon ng time, anong aasahan mong pagbabago? Nasa iyo, kapatid. Wala sa Diyos ang kasalanan o kulang. Wala sa Diyos ang mali. Nasa akin, nasa iyo, nasa ating lahat. Sabi mo nga sa iyong katabi, kapatid. Wala sa Diyos ang mali. Nasa iyo. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nasa atin. Tandaan, meron tayong free will. Binigyan tayo ng kalayaang mamili. So ano yung sabi dyan, mag-impok? Matthew, ano yan? Matthew 6, 19 Verse ano po? 19 to 21. 19. So anong sabi sa 19? Huwag kayong mag-impok. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may mga naninirang insekto at kalawang at may makakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, Naroon din ang iyong puso. Amen. Totoo yun, di ba? Kung ano yung mahalaga sa'yo, andun lagi ang iyong pag-aalala. Hindi ka baka manakaw. Hindi ka baka mawala. Hindi ako aalis. Babantayan ko. O sa magkarelasyon. Pag medyo hindi ganun ka 100% ang iyong tiwala, andun lagi ang pagdududa. Di ba? Oo. Papasok ang galit. Papasok ang panibugho. Tama? Kaya kailangan, andoon lagi, ang sabi ng Lord, pagyamanin niyo muna yung relasyon niyo sa Panginoon. Bago niyo pagyamanin ang relasyon niyo sa inyong kapwa. Dahil kung malalim ang relasyon mo sa Diyos, bago ka makipagrelasyon sa iyong magiging partner, magiging husband or wife, lahat ng pagsubok malalagpasan ninyo. Lahat ng temptation, matatanggihan, malalagpasan. Amen po ba? Amen. Bakit? Malalim yung word eh. Malalim yung relasyon mo sa tunay na pinagmumulan ng lahat. Sino ba yung mga yan? Bigayan sa'yo ng Lord. Bigayan sa'yo ng Panginoon. Yung partner mo. Ay hindi, nakuha ko yan kasi na ano yan, na love at first sight. Nabudol. Nabudol. O, pag love at first sight lang, paano yung second sight, third sight? Ayoko na sa'yo, hindi ka pala, ang pangit mo pala. Nabudol. Oo. Pero kung sa Diyos yan galing, kaya mong tanggapin. Tama? Oh, amen! Amen. At handa rin magbago. Tanggapin mo yan. Ano kasi, pinakasalan mo yan, lahat-lahat. Pati kulugon yan. Niyakap mo. Amen. Tanggapin po natin. Kaya lahat po dahil sa atin pong pagnanais na magkaroon tayo, una, mag-impok tayo ng yaman sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Para hindi tayo masyadong nasasaktan pag nawala. Tama? Pag nawala, hindi tayo masyadong parang kulang na lang sumama tayo. Oo. Sabi ng Lord, dito kasi maraming naninira, di ba?
Maraming pwedeng nakawin yan sa'yo. Kahit gaano kanyan kamahal, pwedeng hindi yan maging tapat sa'yo. Pinaplano man niya o hindi. Bakit? Kasi walang perpekto sa mundong ito. Kahit di niya sadyain, may time na siya po ay magkakamali. Amen po? Okay, next po. Bilisan na natin. Ano yung next? Ingatan namin ang buhay na matatag tayo ng mga kasulot ng kaibigan. Importante po yan. Importante yan. Sabi niya dito sa Revelation, balik. Revelation 3. Napakahalaga niyan. Revelation chapter 3 verse, ano yan? 18. Sabi niya, bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakahihiya mong kahubaran. Ano po ba yung kahubaran at nakakahiya sa atin? Kasalanan. Karumihan. Literal ba ng puting pangkasal yan? Literal ba ng puting damit na kailangan lagi tayo nakaputi? May ganun ngayon, di ba? Na pag nagtitipon-tipon, pag may mga ritual na ginagawa, literal na nakaputi. Yung ba dapat natin gawin? Eh, bawal pala to. Bawal pala yan, black. Kung yan ay literal. Literal ba na white? No. Ang tinutukoy dyan ay buhay na. Go, number ano, balik. Buhay na, meron ba nilagay? Si Kim? Balik. Sa 3. 3. Meron ba? Banal na? Banal na pamumuha. Number 3 po. Ano ba sabi number 3? Banal na pamumuha. Ayan o. Banal na pamumuha. Yun eh. Dahil ang sabi ng Lord, maging banal kayo sapagkat ako'y banal. Tingnan niyo po. Ano yung verse na binigay sa atin ng Lord? Revelation? Oo, Pahayag 16. Anong sabi dyan? Makinig kayo. Ako'y darating na parang magnanakaw. Ako'y darating, pinagpala ang nanatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ang nais ng Lord, madatnan tayo na namumuhay ng may kabanalan at ayon sa kanyang katuwiran lamang. Kasi hindi ka pwedeng, baka dumating na si Lord anytime, hindi ako magsusuot ng ano. Kailangan lagi ako naka-white para pag dumating si Lord. Naka-white ka nga, ang puso mo naman kasi itim ng burak. Diba? Ang kalooban mo naman ay kasing itim ng kalderong lagi natin ginagamit dyan. Na tuwing ang grabe yung ating kalan, sobrang itim, di ba? Yun po ay kasalanan, karumihan. Pero ang sabi ng Lord, malinis na kayo. Nilinis na tayo ng banal na dugo ni Jesus. Kaya hindi na tayo dapat gumagawa ng mga bagay na pwedeng magparumi sa atin ulit. Ibig sabihin, pwede kang maging madumi ulit kahit malinis ka na. Come on, church! Pwede? Pwede. Yes! Pwede. Kasi walang perfect. Kasi nandito pa tayo sa katawang lupa, makasalanan. At nandito tayo sa mundong masama at makasalanan. Tama po ba, mga kapatid? So, ibig sabihin, kahit nilinis ka na ni Jesus, pwede kang maging madumi ulit. Pero pwede maging malinis ulit. Kasi may chance pa, kasi may hininga ka pa, pero wag mong ulit-ulitin, wag mong abusuhin yung grace ng Lord. Baka kung kailan naman, ulit. Marumi, balik, repent, balik. Nung nag-repent ka, bumalik ka sa kasalan, dumating si Lord. Anong mangyayari sa'yo? Iwan. So wag mong hayaan na maiwan ka. Kasi ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mga anak, anong sabi niya? Kung saan ako naroon, kayo man din ay naroon. Diba? Yun yung kalooban ng Panginoon, na makasama tayo doon sa piling niya. Kaya nga, maging masipag tayo, ang ating mga mahal sa buhay, magulang, kapatid, diba? Asawa, kapitbahay, ano pa, kaibigan, kaaway, lalo tigit. Kung hindi mo kayang mag-share in verbal, kumuha kayo ng mga tracts, damihan yung mga tracts. Magbigay sa trabaho. Lahat tayo dito, lumalabas, di ba? Oo. Sa Facebook, yan, lahat tayo may phone. Wala tayong excuse. Simply for God so loved the world.
that He gave His only begotten Son. Simpleng, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Simpleng ganun lang po, din post. Kaysa naman ang pinupost natin, ang ulam namin ngayon, ito. I-post mo, ano pa? Sapagkat lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Meron pa, ano pa? Minsan lang itinakda sa tao ang mamatay. Pagkatapos nito ay paghuhukom. So, syempre, ang tao mag-iisip ko nga, no? Lahat daw ng tao mamamatay anytime. Saan kaya ako pupunta? Diba? Amen po ba, mga kapatid? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. So, pakaingatan po natin ang ating buhay na madatnan tayo ng Lord na nakasuot ng puting damit. Meaning, namumuhay tayo sa kabanalan at katwiran ng ating Panginoong Diyos. Number 4, meron ba? Go! Number 4. Tanggapin ang saway at palo ng Diyos. Tanggapin ang Saway at palo. So, biblical ang palo na word, anak, Sister Kim. Kasi meron tayo ditong kapatiran na ayaw niya raw nang nagsasalita tayo ng pagpapalo. Biblical, revelation. Maliban na lang kung hawak ng Bible, walang palo. Ano lang? Ang sabi dito, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Amen. Sarap. Kaya't maging masigasig ka at pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasalanan. So tama lang na ako po ay nakaranas ng pagpapalo ng Diyos. Di ba? Amen. Ako po ay nakaranas ng pagtutuwid ng Panginoon. Ang sarap nun! Kasi ibig sabihin, anak ka ng Diyos. Kapatid. Amen. Ang sabi niya sa Hebrew, meron ba? Hebrew 12:5-6. Ano daw? Hebrew 12, chapter 12, verse 5-6. 5-6. Ang sabi niya, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. See? Kaya nga diba sabi sa Proverbs, ang magulang na hindi nagpapalo sa anak, di niya talaga mahal ang kanyang anak. Kaya kung mahal mo ang anak mo, paluin mo. Kasi paglaki niyan, ikaw ang papaluin niyan. Pag ikaw ang pinapalo. Dos por dos. Kasi kailangan disiplina. Disiplina. Kailangan turuan habang bata pa. So mga kapatid, biblical ang pagpalo. Number 5, last. Okay, anong sabi? Maging handa. Go church! Maging handa lagi. Bukas ang puso sa salita ng Diyos upang pagkatakot Jesus agad magsubo. Upang pagkatok. Pagkatok. Goy, pagkatok ni Jesus, agad mapagbubuksan. Amen. Ihanda, maging handa, laging bukas ang puso sa word, sa salita ng Diyos upang pagkatok ni Jesus, agad mapagbubuksan. Dahil ang sabi sa 20, Revelation 3:20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin inuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Amen. So hindi ito literal na pinto, mga kapatid, heart ito. Pinto ng puso natin. Ang sabi diyan sa Luke, tama pa? Lucas 12. Lucas chapter ano yan, kapatid? 12. 12. Verse ano? 35-38. Maging handa kayong lagi at panatiling maliwanag ang inyong mga inawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at paupuin sila.
Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Meaning, walang nakakaalam anumang oras dumating ang Diyos. So, anong sabi doon? Hold on until I come. Maging kayo, handa. Panghawakan nyo kung anong meron kayo ngayon hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Busy kayo mga anak. Kahit anong hirap, kahit anong pagod, kahit anong sakripisyo, hindi dapat baliwalain ang word ng Panginoon. So wag natin hayaan na dumating tayo sa punto na magiging lukewarm ang ating faith. Amen po? Amen. Ayaw ng Lord ng maligamgam. Gusto niya lagi tayong mainit. Kahit saan ka, ilagay ng Lord. Andun lagi yung na-excite ka na gawin yung mga bagay na to. Kasi alam mo na ang Diyos ang nakatingin sa'yo. Alam mo na ang Diyos ang magre-reward sa katapatan mo. Amen po? Amen. Hindi ka nakikita ng boss mo. Hindi ka nakikita ng asawa mo. Hindi ka nakikita ng magulang mo. Pero ginagawa mo ng tapat ang iyong tungkulin, ang iyong trabaho. Kasi alam mo na may nakatingin sa'yo. Amen? Kahit saan ka magpunta, kahit wala kang kasama dun sa lugar na taga-Banaba, Grace from Heaven Church, pero still, hindi mo i-compromise ang iyong faith. Mananatili ka sa truth. Amen po ba? Amen. Mananatili ka pag may nag-offer sa'yo na alam mo, compromise na yan sa aking faith. No agad. Hindi. Okay na po ako. Salamat. Kung mako-compromise naman ang iyong time para sa Lord, sa gawain, sa devotion, hindi na balik. Lahat yan, sabi ng Lord, kaya kong ibigay sa iyo ang lahat. Pero bakit hindi mo makakamtan? Kasi may iba dyan sa heart mo. So ano sinabi natin kanina? Wala sa Diyos ang mali. Nasa iyo. Nasa akin. Nasa akin ang mali. So sa atin pong pagtatapos, mga kapatid ko sa pananampalataya, Pahayag 3:21. Come on, church, go! Magtagumpay, lakasan niyo po. Tulad ko ng tagumpay at nakauwi sa tabi ng aking ama sa kanyang trono. Sino nagsasalita? Jesus. Si Amen, si Jesus. Si Lord. So sabi dito, kung magtatagumpay, ang sino man, bibigyan niya ng karapatang umupo sa katabi ng trono katulad ng pagtatagumpay niya. Katabi niya lang ang ama sa kanyang trono. Sinong ayaw no? Wala, di ba? Lahat tayo, yun ang gusto natin. Kaya nga tayo nandito Kasi ang gusto natin, ang ending ng ating buhay sa harapan ng Diyos, tayo mananatili. Hindi doon sa dagat-dagatan. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Let us pray na, please. Yuko tayo sa presensya ng Panginoon. Aming Ama na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Punong-puno ng kapangyarihan, bisa, at magagawa ang salita mo sa buhay namin. Thank you, Lord, sa mensahe mo kung saan tinuruan mo kami na napakahalagang bagay na dapat namin mas piliin na kami po, upang kami po ay hindi maging lukewarm or maligamgam ang aming faith. Tulungan mo kami ihambang ang aming pananampalataya araw-araw at palaging manalo ang nais at kalooban mo sa aming mga buhay. Tulungan mo kami sa gabay ng Holy Spirit na lahat ng aming natutunan, lahat ng word na aming natanggap sa aming mga puso ay pagyamanin po ito at ingatan namin na amin pong maging silbing sandata upang magtagumpay kami sa araw-araw na laban in Jesus' name. Thank you, Lord. We give you glory, honor, and praise. Kayo po ang kumumpleto ng message na ito, Lord, sa puso ng iyong mga anak. Mabigyan ka patuloy ng kapurihan at kaluwalhatian. Thank you, Lord, sa apaw-apaw na pagpapala. In Jesus' mighty name, lahat ng bless magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord.